Hi guys! Welcome back to our channel, Gaijin World. And for today's video, ayan, today is JLPT N1 or JLPT exam, December 1. And katatapos lang as of today. Ayan, natapos yung ating examination ng 4:25. Nag-start ng 12:30 and then natapos ng 4:25. So sa N1, sa dami ng in-exam natin, sa dami ng kanji na nakita natin, goy meaning vocabularies, ano pa ba, grammar, bumpo, and dokkai. Ayan, sa dami ng mga nakita natin na in-exam, hindi natin ngayon alam kung for the second time around papasa tayo dyan. So ito yung examination site, dito ako nag-exam. Ayan, dito sa Gifu. Napakalayo guys, siguro lagpas 1 oras kaming bumiyahe. And talagang giri-giri ako kanina. Siguro mga 1 minute or 2 minutes magi-start na yung exam, saka ako dumating. Kasi inuna muna naming ihatid si Stephen, yung anak ko. Inuna na muna namin siyang ihatid dun sa examination site. Magkaiba kasi kami ng lugar na pinag-examan. So mga 20 to 30 minutes away pa yun dito sa lugar na to. Kaya talagang ako na lang mag-isang umakyat sa 3rd floor. So doon ako sa 3rd floor nag-exam. And lahat sila naka-ready na, ready na mag-exam. Ako hindi ko alam kung ready ba talaga ako, pero pa rin, ginawa ko pa rin yung best ko. Tingnan natin next year, malalaman yung result mga January, end of January. Ipopost nila yan sa My JLPT website. Sa mga kumuha ng examination dito sa Japan, ayan, My JLPT, makikita nyo yung inyong result na examination. So sa dami ng mga nag-exam, siguro sa isang classroom kami, yung mga kasama ko, siguro nasa 30 plus kami. Pero all in all, maraming nag-exam. Ayan, natapos din ang aking kalbaryo. Pero hindi pa talaga totally tapos guys, hanggat hindi tayo pumapasa. Ginawa ko yung aking yung routine ko everyday para mag-review. Ginawa ko yung talagang hindi ako tumigil magsulat. Everyday nagsusulat ako. Everyday I'll make sure na kinukomit ko yung kung ano yung sinimulan ko nung January 1, 2024 up to now. Tinutuloy ko siya. Yung everyday na nagsusulat ako, 1 page a day, whole sheet of pad paper or 1 whole sheet of bond paper. Nagsusulat ako doon. Pinupuno ko lahat yun ng kanji, vocabulary, then yung English translation nun para mas ma-familiarize ako. Ewan ko kung talagang siya, helpful. So far, nakatulong yun sa akin. Nakatulong yun sa akin sa pagpasa ko doon sa technical exam, yung examination para doon sa company namin. So 2 beses na yun. At nag-work naman yun. This time, hopefully, mag-work siya dito sa JLPT. And as far as yung Chokai naman, so yung first examination is goy, grammar, bumpo, and dokkai. Pinagsama yung tatlo from 12:30 hanggang 2:35. So talagang medyo kinakabahan ako. Dito ako kinabahan. Yung mga nakarang araw, parang okay lang ako. Kahapon nga hindi ako masyado nag-review pa. Kasi araw-araw ko naman siyang ginagawa. Pero yung first o yung last day bago yung examination, hindi na ako masyado nag-review. Parang nagpahinga ako. So ayan na, eto na yung 12:30 to 2:35 na examination. Sobrang nakakakaba kasi nga ang dami nating mga kanji na nakita, yung iba nababasa, yung iba hindi. And mas kinabahan ako doon sa Chokai kasi sobrang bilis ng wordings, ng pagsasalita. Parang parang talagang pang siya yung native Japanese or yung casual speaking nila. Talagang ang hirap. Kaya hindi pa rin talaga ako sure kung papasa ako dito. Ayan. So hanantay ko yung aking sundo. Mamaya mas marami pa ako kukuwento sa inyo. And guys, sa sundo na nila ako. Ano ba yun? Sasabihin ko kanina. Chokai, ang hirap ng Chokai kasi ang bilis nilang magsalita. Tapos yung ginawa ko pala is pabaligtad. So ginawa ko yung dati kong style ng pag-exam. Inuna ko yung
nung nag-exam ako nung Goy, Grammar, Doktay, inuna ko yung pinaka last page. Hindi ko din sure kung tama yun dahil yun yung pinakamahabang ano, 'di ba? Yung last page ng exam. Isa siyang mahabang parang announcement, tapos may mga options, tapos yung mga magjo-join or magpa-participate sa event na yon, ano yung magkano yung babayaran nila, yung pipiliin nila kapag ganitong mga araw yung sasalihan nila, ganun. Oo. So pinili ko lang syempre doon ano yung tingin ko na gusto mag-participate. Kasalanan nila yan pag nagkamali si Alam, mali sila nang pinarticipatean. Wala naman ako sinabi kung ano dun eh. Pero yun, meron siyang parang computation. Ang ganda oh. So pabaligtad from, 'di ba, 1 to 65 ata yung questions. So nag-start ako ng 65. Tapos pataas 65, 64, pag ganun. Mini-make sure ko na basahin mabuti kahit na mahirap. Tapos yun na, so pabaligtad, and then yung pinaka last page, lagi akong tumitingin sa relo ko kasi ano eh, parang ang tagal ko dun sa Doktay. Tapos syempre madadaanan mo yung ibang mga type ng examination katulad nung parang isusort mo siya in order kung ano yung pagkakasunod-sunod ng sentence. Yung medyo mahirap din yun. Tsaka yung word, kung anong sentence siya pinaka-appropriate. 'Di ba? May word, tapos 1, 2, 3, 4 sentences lahat 'yon. So saan siya tamang gamitin yung word na 'yon? 'Yun, ang hirap din nun. Mahirap na. Then yung mga kanji at saka yung mga bumpo, yung mga grammars. So ako, ang ginawa ko, may mga grammars kasi doon nakita ko na pang N2, may pang N1. So hindi ako sure kung ano yung tamang sagot doon. Kasi halos parang malalapit sila, magkakaparehas. So pinili ko na lang yung N1 na tingin kong pang N1. Ano pa? Yung ang hirap nung Goy. Yung pinakaharap, yung pinaka last page na ginawa ko kasi yung which is yung first page ng exam, yun yung ginawa kong last page. So pinakamahirap din yun kasi may mga pag binasa mo yung buong sentence, kailangan mo siyang basahin yung buong sentence para maintindihan mo yung kanji. 'Di ba? So doon, isang mahirap din 'yun. Yung shuffle, mahirap yun. Oo, yung shuffle kasi parang yung mga inaral ko wala doon. Yaman. Oo. Meron naman, may konti sa dami ng mga binasa ko, yung mga inisa-isa ko. Yun yung from 12:30 to 2:35. Sobrang higpit nila. Talagang giri-giri ako kanina. Oh my goodness. Ako na lang mag-isang umakyat sa 3rd floor. Wala nang tao, as in lahat sila nasa classroom na. Pinagtinginan ako. Dumating ako doon 2 minutes kasi syempre yung elevator na sasakyan ko gagaling pa ng 5th floor, bababa siya ng 1st floor, nantay ko pa, so mga ato nifon na lang hanggang sa pagdating doon sa 3rd floor, tumakbo na ako doon sa classroom. Ayun, at least kahit pa ba nakaabot ako doon. Tapos yun, yung mga nag-instructor, yung mga proctor, medyo mahigpit sila kasi nga, na-explain nila talaga na masishikako ka, yung yun. Bawal mag-ingay, bawal maglabas ng phone. Takot ako doon sa phone. Kasi baka tumunog, hindi ko, itong phone na to, tapos may iPad pa ako, talagang tiningnan ko kung sinara ko mabuti, enough ko ba siya. Make sure talaga na naka-off siya kasi pag tumunog yun or kahit mag-vibrate lang, babagsak ka doon. Di ko nga alam, parang during yung first part ng exam, yung may Doktay, may nilapitan sila sa likod eh. Hindi ko alam kung binigyan siya ng red card or yellow card. Ayun. Hindi ayoko lumingon eh kasi kakatakot. Pero yun doon ako kinakabahan kung tutunog yung phone tsaka yung iPad. Hindi naman. Siyempre naano ko siya, minake sure ko na naka-off. Weird naman nung pag tumunog at naka-off. Yun nga, doon ako kinakabahan eh. Pero inisip ko na lang,
kahit na bumagsak ako, edi take uli. Take na uli lang July. O take lang ng take kasi habang nandun pa yung mga inaral ko. Diba? Tapos ang daming halo-halong mga foreigners ang nag-exam. May mga Chinese, Vietnamese. Yun. Hindi ko alam kung may Pilipino. Wala akong napansin na Pilipino. Ano pa ba? Pinakamarami. Siguro mga Chinese. Pinakamarami. Oh. Magkaiba kayo kay Stephen. Sabi natin mo parang mga naman kay Stephen. Yung dati, itong pinag-examan ngayon ni Stephen, dati ako nag-exam dyan ng N2. So ito naman, first time kong mag-exam dito sa school na yan. Yung para siyang parang ECC style yung classroom nila. Para siyang language school. Daigak ko ata talaga yun, nakalagay Daigak ko Gakuin. So yun, meron akong mga, parang ang feeling ko, sabi ko, nung natapos yung exam, ayoko nang problemahin yung mali ko. Kasi lalo ko lang i-regret. Kaya sabi ko, okay, ayoko nang alamin kung tama o mali yung sagot ko. Basta palagpasin ko na siya, tapos move on. Move on na ako sa itong ang iisipin ko na yung next exam, July. Hindi pa ako titigil. Siyempre ganun na ako mag-isip. Hindi ko iisipin na pumasa ako. Kasi pag hindi ako titigil mag-aral ngayon. Mag-aral pa rin ako pero hindi na yung katulad ng dati. Kumbaga medyo balik naman na tayo sa YouTube uli. Tsaka sa Chokuzap. Tsaka Chokuzap, medyo nananaba na tayo eh. Ayan. So sunduin na natin si Stephen.